Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ito si Teacher JM at ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang Makabansa 3. At ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa mga sinaunang Pilipino. Ang sinaunang Pilipino ay tumutukoy sa mga katutubong mamamayan ng Pilipinas bago pa dumating ang mga banyagang mananakop na may sariling wika, kultura, paniniwala, at sistema ng pamumuhay. Ang pinagmulan at paninirahan. Ang mga unang tao sa Pilipinas ay pinaniniwalaang dumating mahigit 500,000 taon na kalipas. Ang mga Homo erectus fossils ay natagpuan sa Cagayan ay ilan sa pinakamatandang ebidensya ng sinaunang tao sa bansa. Mga pangkat etniko tulad ng Negrito, Indones, at Malay ang bumuo sa sinaunang populasyon ng Pilipinas. Dumating sila sa magkakaibang panahon at nagdala ng kanya-kanyang kultura. Ang una ay ang Negrito, pinakamaagang dumating sa Pilipinas. Tinatayang 30,000 taon na ang nakalipas. Kilala sila sa maitim na balat, kulot na buhok, at maliit na pangangatawan. Nabuhay sa pamamagitan ng pangangaso, pangingisda, at pagpupulot ng bungang kahoy. Sila ang ninuno ng mga pangkat ng tulad ng Aita, Agta, at Ita. Ang pangalawa ay ang Indones. May mas maunlad na kultura kaysa sa Negrito, kabilang ang paggawa ng palayok at gamit sa bahay. Naninirahan sila sa mga baybayin at ilog at nagsimula ng simpleng agrikultura. At ang pangatlo ay ang Malay. Sila ang pinakahuling dumating, tinatayang 300,000 BC pataas. Dumating sa pamamagitan ng balangay o tinatawag nating malalaking bangka. May sistemang panlipunan, maharlika, timawa, alipin, at may pamahalaan din sila. At paniniwala sa mga Diyos at Espiritu. Barangay system. Ang mga sinaunang pamayanan ay tinatawag na barangay, karaniwang binubuo ng 30 to 100 na pamilya at pinamumunuan ito ng isang datu. Ang kanilang lokasyon at pamayanan malapit sa ilog, dagat o bukirin upang madali ang kabuhayan tulad ng pangingisda, pagsasaka at pakikipagkalakalan. May mga pamayanang nasa kabundukan, lalo na sa mga pangkat tulad ng Ifugao at Kalinga. Ang uri ng kanilang tahanan, ito ay bahay kubo na gawa sa kahoy, nipa at kawayan. May mga palapag na nakataas mula sa lupa upang iwasan ang baha at mga mababangis na hayop. Pagdating naman sa pakikipagkalakalan, aktibo ang mga sinaunang Pilipino sa pakikipagkalakalan sa mga Tsino, Malay, at Arabo. May palitan ng mga produkto tulad ng perlas, ginto, tela, at porselana. Pagdating naman sa kanilang kultura at paniniwala, may sarili silang paniniwala at ritual ang mga sinaunang Pilipino, kabilang ang pagsamba sa mga anito at mga diwata. Ang mga artifacts o mga material na kultura tulad ng palayok,
alahas, at mga sandata ay nagbibigay ng idea sa kanilang pamumuhay at antas ng teknolohiya. Pagdating naman sa kanilang wika at panitikan, bago pa man dumating ang mga Kastila, may sarili ng wika ang mga sinaunang Pilipino na walang impluensya ng mga Banyaga. Isa sa mga patunay nito ay ang baybayin, isang sinaunang sistema ng pagsusulat. Ang kanilang panitikan at kasaysayan. Ang sinaunang panitikan ay binubuo ng mga epiko, alamat, bugtong, at salawikain na nagpapakita ng kanilang karunungan at pagpapahalaga sa kabutihang asal. Sino-sino nga ba ang mga sinaunang Pilipino? Tama, ito ang Negrito, Indones, at Malay. Atin munang sagutin ang pagtataya na may panutong ating basahin at tukuyin ang letra ng wastong sagot. Una, sino ang pinaniniwalaang unang pangkat ng tao na dumating sa Pilipinas? A. Negrito, B. Malay, C. Indones, D. Amerikano. Pangalawa, ano ang tawag sa sinaunang sistema ng pamayanan sa Pilipinas? A. Tribo, B. Barangay, C. Sultanato, D. Kolonya. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang sinaunang sistema ng pagsulat ng mga Pilipino? A. Alibata, B. Baybayin, C. Tagalog, D. Abakada. Pang-apat, sino ang namumuno sa isang barangay noong sinaunang panahon? A. Raha, B. Babaylan, C. Datu, D. Lakan. At ang panglima, ano ang tawag sa bangkang ginamit ng mga Malay sa paglalakbay patungong Pilipinas? A. Balay, B. Baryo, C. Barko, D. Balangay. Narito ang mga wastong sagot. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa Makabansa 3 na may paksang ang sinaunang Pilipino sa ikatlong markahan ng Revised K-12 Curriculum. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Please like, comment, and share, and click the notification bell for more videos.